Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ika-25 ng buwan ng Enero, atin po ngayon ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. At sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Lalong-lalo na ang kahilingan ng nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal sa araw na ito, sina Mr. and Mrs. Eduardo Maldia at Merlinda Maldia. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga
kasalanan na sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa at maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudiyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan panila ako ng mga sulat para sa mga Hudiyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasab ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin din itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningingan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalan Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudiyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako at tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos na ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi
upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Magsitayo pong lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Papaano ba natin itra-translate ang katagang conversion sa Tagalog parlance? Ang nakalagay sa ating liturgical document ay pagbabagong buhay. Pwede ring pagbabagong loob, pagbabagong anyo. Pero kung titingnan po natin, halos lahat ay parang panlabas laang, maliban doon sa pagbabagong loob. Pag sinabi nating conversion, parang galing sa kasamaan, galing sa karumal-dumal na krimen na magbabago. Babaguhin ang kanyang buhay mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging matuwid.
Ganon ang mentality natin. At ganon naman talaga ang nangyayari pag pinag-usapan po natin ang salitang conversion. Subalit kakaiba po ang conversion ni Pablo na ating ipinagdiriwang ngayon. Dahil hindi po siya masamang tao. Si Pablo po, bago po siya pangalanang Pablo, siya po ay Saulo. Siya'y galing sa tribo ni Benjamin, anak ni Jacob na naging Israel, pinangalanan na Israel. At alam natin na 12 ang anak ni Jacob. At isa dito ang pinanggalingan ni Saulo. Galing siya sa angkan ni Benjamin. Siya'y nag-aral ng pananampalataya sa pamamagitan ng isang bantog na rabay at that time, si Gamaliel. At sabi nga po dito sa ating unang pagbasa, tinuruan siya ng matatanda ng bayan ng mga Hudyo. Ibig sabihin ay professional ito. Alam niya kung ano ang batas ng mga Hudyo. At may takot siya sa Diyos. Kaya hindi po siya masamang tao. Ano po ang conversion na ginawa ng Diyos sa kanya? Sa kanyang paninindigan na ang relihiyong Hudahismo na itinuro sa kanya, ito lang ang relihiyon na dapat sampalatayanan at panigan ng sinumang Hudyo, ng sinumang tao. Kaya noong ipinapahayag ng mga apostol, ng mga tagasunod ni Kristo, ang tungkol sa Kristyanismo, ang tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ang hindi niya matanggap. Kaya ano ang kanyang ginawa? Inuusig niya ang mga Kristiyano, inuusig niya ang mga apostol. At ang ating unang pagbasa, mayroon siyang daladalang papel, dokumento, na permado pa ng puno ng saserdote at papunta siya ng Damasco para hulihin ang mga Kristiyano at dalhin sa Jerusalem upang parusahan. Dahil ito ang kanyang ginagawa, dahil isa po siyang Orthodox Jew, mananampalataya po siya ng Hudahismo na hindi mapasusubalian. At nangyari ang milagro noong nasa daan pa po siya patungo ng Damasco nang magpakita sa kanya ang Panginoon. Kaya nga ano ang tinig na kanyang narinig? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ang sagot niya, sino po kayo? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tingnan niyo po ang mga salita na nabanggit during that conversation ni Saulo at ng ating Panginoon. Hindi naman ang Panginoon ang pinag-uusig ni Saulo, kung hindi ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad. Ano po ang implikasyon nito? Ito yung tinatawag na mystical body ni Kristo, ang simbahan na kanyang itinatag. Kung inyo pong naaalala sa account ni Mateo, ano ang sabi ng ating Panginoon doon? Sabi niya, anuman ang inyong gawin sa maliliit na ito'y sa akin ninyo ginawa. At ito ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, pagpapalalim. Dahil kahit ang mga alagad ng ating Panginoon ang pinag-uusig ni Pablo, kahit hindi personal na si Jesus ang inuusig ni Pablo, ang simbahan kanyang itinatag, ito ang inuusig ni Pablo para sirain, para buwagin ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Anong nangyari kay Pablo? Sa nakasisilaw na liwanag na iyon na nagpakita sa kanya at narinig niya ang tinig, hindi na po siya makakita. Subalit binigyan siya ng instruction. Ang sabi sa instruction, mayroon tutulong sa iyo sa Damasco
para manumbalik ang iyong paningin sa katauhan ni Ananias. At ito ang nangyari noong siya'y makakitang muli na bago si Pablo. Ito ang tinatawag na conversion, hindi dahil galing siya sa kasamaan, galing sa kasalanan, kung hindi nagkamali lamang po siya ng pinanindigan. Ang Judaismo na dati niyang relihiyon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang kalooban, pagbabagong anyo, pagbabagong loob, pagbabagong buhay. At ngayon, tinanggap na niya si Jesus na dati niyang pinag-uusig. Conversion of St. Paul. My dear brothers and sisters, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, marahil ay may mga kasambahay tayo na nag-iintay sa ating mga tahanan. Ano po ang pakikitungo natin sa kanila? Halimbawa na lamang po, kung kayo po ay may mga empleyado, karampatan ba ang iyong ibinibigay na sweldo para sa inyong mga empleyado sa kanilang mga ginagawa? Uulitin ko po, sabi ng ating Panginoon, kung ano ang ginawa ninyo sa maliliit na ito, kung ano ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, hindi nyo lamang ginagawa iyon sa inyong kapwa, ginagawa ninyo sa akin, wika ng Panginoon. Marahil ito ang hamon sa atin ng ating Panginoon. Ito ang nagpabago sa buhay ni Pablo. Kaya nga, bagamat siya'y Orthodox Jew, sa kanyang pananampalataya na hindi galing sa kasamaan, kung hindi dahil sa kanilang galing pa sa kanilang mga ninuno ang pananampalatayang iyon, binago ng ating Panginoon para siya'y maging isang Kristiyano. Kagaya rin po ito ng panawagan ng ating Panginoon sa ating pagpapalalim ng ating pagninilay sa araw na ito. Ano ba ang ginagawa natin sa ating kapwa? Lalong-lalo na po yung mga subordinates natin. Ito ang katanungan sa atin ng ating Panginoon ngayon. Lalo-lalo na yung mga subordinates natin na parang walang tinig. Hindi magawang magreklamo, hindi magawang ipahayag kung ano ang nasa loobin ng bawat isa. Tanungin po natin ang ating mga sarili, dahil kung papaanong inusig ni Pablo ang mga alagad ng ating Panginoon, si Jesus ang inuusig ni Pablo. Kaya kung anuman ang ginagawa natin sa ating kapwa, si Jesus ang ginagawa natin, masama man o mabuti ang ating ginagawa sa ating kapwa. Nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, hilingin po natin sa ating Panginoon na bigyan po tayo ng kalakasan na tunay na sundin ang kanyang kalooban, hindi lamang sa pamamagitan ng ideal, rationale o principle, kung hindi sa pagsasabuhay sa pang-araw-araw na pagkilos natin para magkaroon ng katuparan ang ninanais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay, dala
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu, ng ilaw ng pananampalataya, na siyang suminag kay Apostol San Pablo para maipalaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa atin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol, si San Pablo, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpatawad namin. Sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. sapagkat iyon Ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Nanalangin akong nakataas sa aking kamay, magaganap na awit ng papuring ialay. Ngunit ako
pinangako, galak yaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po. Ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal sa lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ikaapat, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang Konfradya ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Thailand ngayong February 20 to 24. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo ay makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan hanggang January 30 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa iyong sambayanan na natitipon sa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. sa Diyos.